Bakla? Diyos ko, ayan ka na naman. Bea Alonso na naman at Vincent ko ang binibring up mo ngayon na hindi na naman tuloy ang kasal. Di ba napag-usapan na natin yan na natuloy na nga ang kasal at wala nang prenup, okay na yung pamilya at okay na rin kay Bea. Pero ngayon, ito ang issue. Yung date ng kasal, may nagsabi kinasal na raw noong May 16. Tapos ikaw, eto ka, nagsasabi kang hindi naman natuloy ang kasal. Reliable source ang nagsabi natuloy na ang kasal noong May 16. Though, tinatawagan ko, kinokontak ko ang manager ni Bea na si Shirley Kwan, hindi naman nakikipag-connect at hindi naman ako invited sa wedding. Very intimate daw yung wedding. Nakalimutan na ako ni Bea nung araw, close naman kami niyan. Alam mo bang ako ang sumulat ng teleserye na tumagal ng 2 taon na nag-launch kay Bea Alonso at kay John Lloyd Cruz sa ABS-CBN, yung Kay Tagal Kang Hinintay. That was year 2000. Tapos nung after that, mga 2004 to be exact, namatay ang tatay ko. Pumunta pa yan si Bea at ang mga iba-ibang artista ng ABS na mga kasama dun sa Kay Tagal Kang Hinintay. Kasi nga 2 years tumagal yung teleserye namin noon na ako ang sumulat. Ngayon, hindi na ako naaalala ni Bea. Siyempre, sikat na siya ngayon. Ganyan naman ang mga artista. Pag sikat na, nakakalimutan na rin minsan ang nakaraan. Hindi minsan, most of the time, nakakalimutan nila ang mga pinagdaanan nila nung araw, sino yung mga nasalubong nila at tumulong sa kanila. Nawawala na lahat yon. In fact, si Tito Archie, hindi niyo kilala si Tito Archie. Si Tito Archie ang nag-discover kay Bea Alonso sa beauty contest sa Bikutan. Sumali si Bea nung 14 years old siya ng Miss Bikutan or something. Ayun, nanalo siya doon. Doon siya didiscover ni Tito Archie kasi judge sila ni Tito Oscar Peralta at si Tito Archie, yung manager dati ni Bea. Ayun, tignan mo nung nagpunta na si Bea sa Star Magic, ito yung totoong kwento, baka hindi nyo to alam. Nabaliwala na si Tito Archie. Wala na, nasa Star Magic na, o ngayon, di ba, umalis ng ABS si Bea, lumipat ng GMA7 sa malaking contract, kaya siya umalis ng ABS after the pandemic. Si Shirley Kwan naman na ngayon ang kanyang manager na isang kilala rin at reliable naman na manager. So, kaya ngayon, etong buhay ni Bea as Bea Alonso na ang dami ng pundar at nasa kasalan na nga ang usapan. Ayun, sabi na tuloy na nung May 16. In fact, may issue pa nga si Vice Ganda ang involved. Dapat si Vice Ganda magpe-perform sa concert ni Jessica Sanchez sa Araneta Coliseum nung May 16. Biglang nag-back out si Vice na ang gulat na gulat ang lahat, nakaschedule at lahat. Nag-issue siya ng statement na hindi siya makakarating sa concert dahil sa mas importanteng dapat niyang i-attendan, which ang sa pantahan ng marami, yung wedding ni Bea, although hindi naman dinisclose ni Vice yun. Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas. Wala rin mga picture. Siyempre, kung intimate, tinatago pa, wala tayong mapapanood o makikita sa picture ng wedding. Pero yun na nga, si Vice hindi dumating sa concert. Imagine, concert na ni-rehearse, nagbenta ng ticket, biglang all of a sudden, hindi sumipot si Vice. First time yon dahil daw sa mas importante niyang gagawin. Sa kabilang banda, eto namang si Dominic Roque na dating boyfriend ni Bea na merong girlfriend na si Sue at magpapakasal na rin daw at gusto na raw magkapamilya ni Sue kay Dominic. Aba, sumasabay sila kay Bea at kay Vincent ko. Ang dami nagsasabi, hindi ako to ano namang buhay ang maibibigay ni Dominic kay Sue? Wala naman siyang career. Di ba? Kaya nga kaya yung pagsasama nila ngayon,
na maayos naman, nagmamahala naman sila, antayin na rin natin kung anong mangyayaring kasalan ang magaganap between Sue and Dominic. Hindi ko nilalait si Dominic type na type ko yan, ang gwapo-gwapo, good looking. Kaya lang ang pinag-uusapan, kung may Vincent ko si Bea, na ubod ng yaman, bilyonaryo, siguro naman happy naman si Sue kung ano man ang buhay na maibibigay sa kanya ni Dominic. Ayun, so walang linaw kung natuloy o hindi ang kasal. Aabangan natin pa rin yan until tumawag sa akin ang manager ni Bea Alonso na si Shirley Kwan na kanyang manager. Okay, malinaw ang issue. Direct kwentuhan yan. Katotohanan, walang etchingan.